Hello fellow LDS. Pasensya na mo ha kay medyo makikialam lang ko kay ang nag-study ko Come Follow Me karon for this weeks. Come Follow Me sa Doctrine and Covenants tapos ganahan ko mo share niya kuan nang kuan na marabag i-understand na po na akong desire to share kaya na ko medyo nakatunan tapos ang main purpose yun ani akong video is to remind everybody nga basig nakalimot mo nga mabasa po ta sa itong Come Follow Me from the Doctrine and Covenants. So, kung ang ato lesson ko from Doctrine and Covenants there is a manual natas for this week February 3 to 9 Doctrine and Covenants sections 6 to 9, and then the title of the topic is This is the Spirit of Revelation. So ang background lang ani, this is after nga nawala to 116 pages sa Book of Mormon because of Martin Harris, and then medyo dito nagluod ang Ginoo niya jud bawi ang Urim ang Thummim, so dili na nawad-an nagpaglaom si Joseph Smith nga nasuko na jud Ginoo niya nga di na siya kapadayon sa translation pero ni humble siya nga siya pasaylo, so gibalik ang Urim ang Thummim niya para magkapadayon ang pag-translate sa Book of Mormon. Tapos during that time si Joseph Smith bago siya naminyo dan nanganak yung asawa pero namatay gitingalan like Alvin, tapos si Joseph Smith and ipuyo siya dito sa laing lugar dito siya asawa. So during that time sa ilang community na usa ka teacher gingalag Oliver Cowdery, ay 1 year younger siya ni Prophet Joseph Smith, and then kuan nang diya siya nipuyo sa parents ni Joseph Smith kang Joseph Smith Sr. o yang asawa nga si Lucy. So this like the because during this ilang time nga sila rin mag-amutanay ang mga parents sa mga estudyante para sa mga teachers, and sila po mo offer og balay sa kuan sa mga teachers. So sa ilang balay sa ilang Joseph Smith Sr. dito nagpuyo si Oliver Cowdery. So sa iyang pagpuyo dito sa ilang balay, syempre nastoryahan siya sa parents ni Joseph Smith kabayan sa First Vision, sa Book of Mormon, sa translation niya. Nahimo siya interested kay anak. Na during that time daghan kaayong mo-oppose, persecuted kay silang Joseph Smith. Tapos pero kani siya medyo nag-develop siya interest nga makat-on kabayan or even motabang. So naadto siya ni Joseph Smith with his wife si Emma para to mag-friends sila, then dali sila nagka-friends ug nahimo siya, to make the story short, nahimo siya scribe, mahimo siyang secretary ni Joseph Smith. Si Oliver Cowdery is very good po in writing. So nagpadayon sila translate na si Oliver Cowdery ang nagsulat. And there was even a time to share lang nga si Oliver Cowdery nag-desire siya nga mag-translate po siya para siya Joseph Smith, pero gino siya ni Jesus Christ na ay mga revelations diri through Prophet Joseph Smith para kay Oliver Cowdery nga gi-counsel siya sa message sa atong Ginoo. So about revelation nga dili lang kini nga mga revelations para kang Oliver Cowdery, but para po nato ma-apply po nato makat-on po ta diri kung unsay paagi nga kita makadawat og revelation from Jesus Christ nga sama nila Oliver Cowdery dili Joseph Smith. So sa pagkakaroon mo share lang ko ninyo mga certain verses lang diri sa sections sa 6 to 9 lang nga medyo nakakuan ako nakatouch na ako, na-inspire ko worth sharing nga mo share lang po because few of my impressions sa ako masuti ani. First sa section 6 and verse 7 ingon dire nga seek not the riches for wisdom, seek not for riches but for wisdom. So magpangita kuno ta dili sa mga kuan sa mga bahandi kundi sa kaalam, wisdom. And behold, the mysteries of God shall be unfolded unto you. O karon kuno ang mga sikreto nga mga misteryo sa Ginoo mahibalan makatuna na kanato. And then shall you be made rich, mahimo kitang dato. Behold, he that hath eternal life is rich. So kung kisa ko na ay kinabuhing walay katapusan, itawag na to exaltation, siya ang rich. So atong panahon karon bang nagsamo kayo mga politics nga grabe nang gamitan ay kwarta, puro nang minawong na kay kwarta ang mga tao kay magnanamagutas last days nga hapit na mabot si Jesu Kristo nga mga selfish na makatawhan. Dili na sila mo-care sa uban. So kung makita sa kwarta bisag corrupt, kinawat, hala basta makuha lang nila, paingon nila. So say siguro basta masuya ta nga kaning mga daotan na noon, wala gasimba, wala gatuo sa Ginoo, wala
nag-alagad sa Ginoo pero sila nanuoy na dato, pero kana ka dato dili day na siya mo'y atong pagitaon diri sa kanibuhi, kun dili seek for wisdom, for behold he that have eternal life is rich. So mag-struggle kita, manikamot kita, makadawat kita eternal life para kita matawag nga rich. So at tay pakialam ko nag-unsa na uban, di na ta mangigi as long as naata diri sa church, naminaw ta sa kamatuoran, nagkaton kita ato nagisunod sa ginahinay lang, line upon line, precept upon precept, basta nagpadayon kita, kabalo kita sa saktong dalan, kabalo kita sa kamatuoran, padayon na gyud ta diya. Dili antang padalas uban kay kana siya nagpaingon kanato sa eternal life which is riches. Nakadato na. Diri po sa section 6 verse 13 ningon diri nga, if thou wilt do good, kung maghimo kitag kaayuhan, yea, and hold out faithful to the end, thou shalt be saved in the kingdom of God, which is the greatest of all the gifts of God, for there is no gift greater than the gift of salvation. So kung magpadayon lang kita faithful hantod sa kamatuoran nga magbuhat kitag mga matarong uyon sa atong Ginoo, maluwas kita sa kingdom sa Ginoo, which is the greatest of all the gifts of God, for there is no gift rito walay mas mulabaw nga gasa nga mamulabaw pa sa atong kaluwasan. So sakto nice kayo. There's another one here. There's a section 6 gapon sa 33. Sige ni gibalik-balik ha. Si Jesus Christ isulti ani, fear not, sa 33, fear not to do good, ayaw jud kahadlok ka maghimo og kaayuhan, my sons, for whatsoever you sow, kung bisag unsa imong itanom, that shall you also reap. Therefore, if you sow good, you shall also reap good for your reward. So kinahanglan kita maghimo maayo, kita mahadlok ka mabuhat og maayo. Tapos kung unsa atong gitanom kuno, kung maayo atong gitanom, maayo pud ato ma-harvest. Yung pud, therefore fear not, little flock, do good. So na po siya na do good. Let earth shall and hell combine against you. For if you are built upon my rock, they cannot prevail. So bahalag mag-combine kuno ning lang kaning kalibutan og ang impyerno nga mukunta kanato, dili kita mahadlok. They cannot prevail, dili na sila magmalumpason kanato. Yan po sa 36, look unto me in every thought, doubt not, fear not. Tanawa ko sa tanan natong panguna-una, ayaw duwa-duwa, fear not, ayaw kahadlok. Lami so lami kayo ni-assure na to. This is to para kang Joseph Smith, kang Oliver Cowdery mainly, pero applicable po nato nga dili gyud ta mahadlok, padayon na gyud buhat og kaayuhan. Then sa section 8, pag mauni siya katong nangutana sila kabahing John sa Bible kung namatay ba to siya. Sa section 9, ningon diri sa verse 8 ningon siya, but behold, I say unto you that you must study it out in your mind. Then you must ask me if it be right, and if it is right, I will cause that your bosom shall burn within you. Therefore you shall feel that it is right. So kanang bidigan ng mga lalis karon, mga debate karon sa scriptures, mga lalay simbahan, nagdautanay. So ako alam ba kung dapat ang advice ni Jesus Christ para natong tanan is we must study it out in our minds. Magkaton kita, mag-research kita, then ato siya pangutano kung kani ba tama ba, sakto ba kinato nakatunan. Pero niya kung sakto ko ni ma-feel ko nato Holy Ghost or natin burning bosom magkalayo sa atong kaugalingon. Tapos ma-feel nato kini sa kamatuoran. But if it be not right, you shall have no such feeling, but you shall have a stupor of thought that shall cause you to forget the thing which is wrong. So kung dili kuno nasakto, na stupor of thought kana bitaw murabag mulabay lang, dili kay mudulot sa ato utok. Tapos malimtan nato kani, therefore you cannot write that which is sultiman niya ni Oliver, dili nimo masulat ang mga revelations nga dili siya kamatuoran, nga na feel nimo nga dili siya kamatuoran gikan sa Ginoo. Kato lang few verses lang akong gisulti. Salamat kay sa inyong pagpaminaw nya. Katong dili ko na maminaw okay ra pud, pero main purpose gyud nako anis kuan to remind lang nga mubasa ta kay usay kung di ta ma-remind, like ako malimot ra pud ko at least Saturday pa. And then tapos ganahan po ko, I hope nga mo-share po mo sa inyong mga impressions and ibalan kay kuan maguta na ata sa ward, we belong to the same ward, makitay front line ba sa gera karon. So kinahanglan kita magpaambitay, magligunay sa usag-usa, pagtinabangay kita para as a ward, united kita nga magtinabangay, makiusap para
malikay or mabuntog nato ang mga ang opposition. Kay tanan akong gi-share sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.